Maiinit na balita ngayong tanghali. ASEAN leaders nagkaroon ng meeting kasama si Chinese Premier Li Qiang Fiber Cement Manufacturing Company na ngakong mamumuhunan sa Pilipinas. Mga COC at CONA ng mga aspirant para sa 2025 midterm elections sinimulan ng beripikahin ng Commission on Elections. Department of Labor and Employment nagsasagawa ng job fair para sa mga kababayan nating apektado ng POGO ban. Nasa 13,000 trabaho iniaalok. Bureau of Immigration walang namomonitor na bagong travel history ni Attorney Harry Roque sa labas ng bansa. Mga residente sa Florida, USA, lumikas at pinaghandaan ang pananalasa ng Hurricane Milton. At Members Church of God International muling ginawaran ang pinakamataas na parangal sa Dugong Bayani Awards. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 10, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kabilang ang maritime issues at usapin sa South China Sea sa mga tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pagpupulong ng mga lider ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Humarap din ang Pangulo sa mga negosyante ng Lao People's Democratic Republic. Narito ang report ni Nel Maribohok. Ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon ang kabilang sa binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naganap na mga pagpupulong ng ASEAN leaders sa Lao PDR. Sa ambush interview, sinabi ni Pangulong Marcos na binigyan diin niya ang pagsunod sa rule of law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito ay sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. No, I didn't specify the details, but it is just the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. And just as a general thing, we'll have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Sa intervention ni Pangulong Marcos sa plenary session, ipinaliwanag niya ang halaga ng digital economy sa connectivity ng ASEAN at ng pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang digital environment na magbibigay daan ng bagong oportunidad at pag-unlad ng ASEAN. Bukod rito, malaking banta rin anya ang climate change sa sangkatauhan at hinaharap ng rehiyon. Kaya naman nanawagan si Pangulong Marcos na suportahan ang mga magsasaka at mamuhunan sa mga makabagong teknolohiya sa agrikultura para mapalakas ang food systems. Naging keynote speaker rin ang Pangulo sa ASEAN Business and Investment Summit. Inilatag dito ni PBBM ang mga reforma at polisiya ng administrasyon upang makahikayat ng mga mamumuhunan lalo na sa renewable energy. Sinamantala rin niya ang pagkakataon para anyayahan ang mga negosyante ng ASEAN na tignan ang mga oportunidad sa Pilipinas. So let me put on my salesman's hat for just a while and invite you to explore the investment opportunities that are on offer. We are targeting industries like green metals, battery manufacturing, energy equipment, data centers, and agribusiness. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa ikalawang araw na ang Association of Southeast Asian o ASEAN Summit sa Lao People's Democratic Republic. Ngayong umaga, nagkaroon ng meeting ang ASEAN leaders kasama si Chinese Premier Li Qiang. Mula pa rin sa Lao PDR, makibalita tayo sa ating senior correspondent na si Nel Maribohok live. Nel, may detalye na ba nung mga napag-usapan sa ASEAN-China Summit? Yes, ang pagpapatibay ng relasyon ng Association of Southeast Asian Nations
at ng China. Ang pangunahing layon ng summit na ito. Ang humarap sa pulong ngayong umaga ay si Chinese Premier Li Keqiang. Pero wala pang detalye kung napag-usapan ang tungkol sa issue sa South China Sea. Nasa pulong rin si Pangulong Marcos o si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang ilang miyembro ng gabinete. Inaasahan na bibigyan din ni PBBM ang halaga ng open at rules-based international order at pagsunod sa international law, partikular na sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS at ang ukol nga dito sa epektibong pagpapatupad ng 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Itinuturing ang China bilang largest trading partner ng ASEAN. Sa sidelines naman ng ASEAN Summit, nakapulong ni PBBM ang top executives ng Shera Public Company. Sa business meeting, inilatag ng Thailand-based fiber cement manufacturing company ang kanilang plano na mamuhunan sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 2.9 billion pesos. Inaasahan magsisimula ang operasyon nito sa unang quarter ng taon 2025. Susundan nga ang nitong ASEAN-China Summit, ang 27th ASEAN-Japan Summit at pulong kasama ang Korea. At makakaharap din ng ASEAN leaders ang Australia at India. At abangan din natin yung detalye ukol nga dito sa mga magaganap na bilateral meeting ni Pangulong Marcos kung saan inaabangan natin yung pakikipagpulong niya sa New Zealand, Japan at Canada. At patuloy tayong magbibigay ng update ukol nga dito sa nagaganap sa ikalawang araw ng ASEAN Summit dito sa Lao PDR. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Nel Mariboho. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mobilization ng government assets para sa ligtas na paglilikas ng mga Pilipino sa gitna ng tumitinding kaguluhan sa Middle East. Kasama sa mga plano ang paghahanda ng chartered flights o paggamit ng C-130 upang ma-repatriate ang mga kababayan natin mula doon. Narito ang report ni Joanne Nano. Bagaman abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa 44th at 45th ASEAN Summit and related summits, nagpatawag pa rin ito ng virtual meeting sa mga opisyal ng pamahalaan ukol sa gagawing paglilikas sa mga Pilipino sa Middle East. Ito'y sa gitna pa rin ng lumalalang gulo doon, partikular na sa Israel at Lebanon. Ipinag-utos na ni PBBM ang mobilization ng lahat ng government assets para ligtas na mailikas ang ating mga kababayan na naiipit ng kaguluhan sa Middle East. Sa kanyang pakikipagpulong sa mga opisyal ng pamahalaan, sinabi ng Pangulo na gagawin ng gobyerno ang lahat ng paraan para mai-evacuate ang ating mga kababayan, mapabiyahe man sa himpapawid o paglalayag sa karagatan. I asked to speak to all of the concerned agencies para malaman kung paano natin iuwi ang mga Pinoy na naipit ngayon sa Lebanon. There are more than 400 now who would want to be repatriated. So basically, we're just putting the plans together how we will bring them back home as quickly as possible. Sa isang panayam, sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega na kabilang sa mga inihahanda nila para sa repatriation ang pagkakaroon ng chartered flight o di kaya ay ang paggamit ng C-130. Yung pag-uwi, habang nagsasalita tayo mismo, right now, government officials, including myself kanina, we're briefing the President because we're looking for other options. Kung kailangan mag-charter ng flight, magpadala ng C-130, all options kinoconsider, pero ano dapat ang best option. Ang isang posibilidad, dalhin sila sa neighboring place sa Europe, tapos galing doon, iuwi, padala ng charter flight. So, yan utos siya, bring them as soon as possible, and also, bigyan sila ng assistance para maingganyo umuwi. Tiniyak naman ng DFA ang pagpapaabot ng tulong pinansyal at iba pang ayuda mula sa gobyerno para sa mga kababayan nating ire-repatriate mula sa Middle East. Well, yung isa po, pag umuwi, bibigyan sila dapat silang assistance. And standard yan, pag umuwi, all of government approach, bibigyan silang financial assistance at saka yung reintegration. So ginagawa ng DMW, OWA, tapos pati ibang agencies like DOH, DSWD, kasama dyan. Pati yung embahada, under DFA, binibigyan sila ng financial assistance kung talagang walang pera doon. Sa Biyernes ay inaasahang uuwi na sa Pilipinas ang nasa 150 mga Pilipino mula sa Lebanon.
na nagpahayag ng kanilang kagustuhan na mai-repatriate na. Muli namang pinayuhan ng DFA ang ating mga kababayan na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan o sa embahada sakaling mayroon silang kaanak sa Lebanon na hindi nila makontak. Maaari silang tumawag sa hotline ng OWA sa numerong 1348. Pwede ring magpadala ng mensahe sa DFA Messenger sa Overseas Filipino Help o direktang tumawag sa Embahada ng Pilipinas sa Lebanon sa numerong +967 708-58086. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Foreign Affairs o DFA laban sa isang human trafficking scheme kung saan tinatarget ang mga Pilipina para dalhin sa Cambodia at maging surrogate mothers. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Cambodia, 20 Pinay ang nailigtas mula sa nasabing operasyon kung saan 13 sa kanila ay buntis na. Sinabi ng DFA na online na nire-recruit ang mga biktima at pinapangakuan ng trabaho sa ibang bansa. Ngunit sa kalaunan ay dinadala sila sa Cambodia kung saan ipinagbabawal ang surrogacy. Sinimula na ng Commission on Elections o COMELEC ang proseso para masala ang mga posibleng nuisance aspirant na naghain ng kandidatura para sa 2025 national and local elections. Pero nilinaw ng COMELEC na hindi ground o batayan na nuisance ang isang kandidato kapag siya ay mahirap. Narito ang report ni Dante Amento. Umabot sa mahigit 43,000 ang naghain ng kandidatura na individual at grupo para sa May 12, 2025 midterm elections. Sa datos ng COMELEC, 184 ang para senador at 190 sa party list. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinakamarami sa mga naghain ng kandidatura ay lalaki na nasa 33,652. At ang kababaihan ay 9,381. Lumalabas po, yung nag-file na 33,652 ay 78.20%. Inuulit ko po, 78.20% ng lahat na nag-file ng Certificates of Candidacies. At ang kababaihan naman ay 21.80% doon sa 9,381. Dagdag pa ni Garcia, pagkatapos ng COC filing, sinimula na nila kahapon ang proseso para masala ang mga tumakbo o aspirant. Uunahin nila ang mga tinatawag na nuisance aspirant para hindi na maisama ang pangalan sa balota. Pwedeng maghain ng isang petisyon para ideklarang nuisance ang isang kumakandidato sa loob ng 5 araw pagkatapos na makapaghain ng COC. Sa ilalim ng COMELEC Rules of Procedure, may tuturing na nuisance kung ang layon ng pagtakbo ay upang kutsain o guluhin ang proseso ng eleksyon, gusto lang lituhin ang mga botante o kaya hindi tunay o sinserong kumakandidato. To me, it's really more seriousness to serve and hold public office. At kung paano yung seriousness na yon, hindi mo makikita sa isang pagkakataon na final mo lang ang candidacy. You have to have a background checking of the candidate. Yun ang dapat ginagawa din ng aming law department. Paliwanag ni Garcia, maingat sila sa pagdeklarang nuisance ang isang aspirant. Nilinaw nito, hindi batayan ang pagiging mahirap para sabihing nuisance ang isang kumakandidato dahil wala naman anya sa requirement na dapat mayaman ang tumatakbo. Hindi nangangahulugan na ang suot na damit ay simple lang, payak. O sabihin mo nang nakatsinelas, tinanong pa nga kami kung pwedeng payagan na nakatsinelas pumasok. Wala naman nakalagay sa Constitution na bawal nakatsinelas o wala nakalagay na dapat naka-t-shirt lamang or what para mag-file ng candidacy. Dagdag pa ng komisyon, hindi rin pwedeng batayan na ideklarang nuisance ang isang aspirant o kandidato kapag wala siyang kinabibilangang political party o kaya hindi kilala o sikat. Target ng COMELEC na marisolba ang lahat ng nuisance cases sa susunod na buwan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan ng isang kongresista ang paghahain ng panukalang bataas na magbabawal na kumandidato ang mga nakasuhan ng heinous crimes o karumaldumal na mga krimen. Ito ay matapos makapaghain ng kandidatura ang ilang nahaharap sa mga mabibigat na kaso. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos.
Nagkapaghain ng kandidatura sa pagkasenador si Apollo Kibuloy para sa 2025 national and local elections. Ito ay sa gitna ng pagkaaresto sa kontrobersyal na religious leader na naharap sa kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, gayon din sa Qualified Human Trafficking charges. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6th District Representative Benny Abante, tila pang iinsulto sa eleksyon ng bansa ang ganitong hakbang. Some people are making a mockery of this election. Palagi ko nakikita naman ng taong bayan yan. Yung bang napakaraming tatakbo mga senador. No? And I don't even think that they're actually serious about it. Bunsod nito, pag-aaralan ng kongresistang maghain ng panukalang batas na magbabawal kumandidato sa mga may kinakaharap na kaso sa korte dahil sa heinous crimes o karumal-dumal na mga krimen. We will look into it na kung may kaso ba yan o talaga matindi ang kaso. Inano natin yung matindi yung kaso na pwede na sabihin natin na hindi na pwedeng tumakbo. Kabilang na anya rito ang mga kasong plunder, graft and corruption, human trafficking at iba pang heinous crimes at non-bailable offenses. Sa kasalukuyan sa ilalim ng batas na umiiral na sa bansa, pinapayagan pa rin kumandidato sa halalan hanggat wala pang conviction o hatol ang korte. Ayon sa kongresista, kailangang pag-aralang mabuti ang bubuing panukalang batas. Ito ay upang hindi maging questionable sa Korte Suprema ang constitutionality nito. There might be a question on the constitutionality of the thing. No? Kaya talaga tinitan na natin to. The fact that a suspect is deemed innocent until proven guilty. So hanggang saan yung proven guilty? Sapagkat guilty na siya when he is convicted, di ba? By the appellate court or lower court. So hanggang saan? So we'll take note of that and see what we can do about it. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na tanggapin ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang lahat ng original hard copy ng mga Certificate of Candidacy o COC at Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ng lahat ng mga tatakbo para sa 2025 midterm elections. Nanggaling ang mga dokumento mula sa iba't ibang COMELEC offices sa bansa. Mula sa COMELEC office sa Maynila, alamin natin ang update kay Dante Amento live. Dante, ano ang gagawin ng COMELEC sa mga dokumento na kanilang tinanggap at papaano ang gagawing proseso dito sa gagawing verification sa mga inihaing COC at CONA? Magandang tanghali, Ella. Isa-isang titingnan ng mga tauhan ng Commission on Elections sa pamamagitan ng kanilang Law Department yung mga dokumento na dumarating dito sa ngayon. Makikita nyo na isa-isa na ngang dumarating yung mga CONA o itong Certificate of Nomination and Acceptance kapag ka ikaw ay tumatakbo sa ilalim ng isang partido political at kapag ka independent naman ay titingnan din ng COMELEC yung inyong Certificate of Candidacy o COC. Ayon pa kay Chairman Garcia, Ella, tatagal itong proseso na ito ng 3 araw. Bahagi nga itong proseso na ito, Ella, ng verification process ng komisyon sa lahat ng mga inihain sa kanilang Certificate of Candidacy o COC, Certificate of Nomination and Acceptance kapag ang isang kandidato ay may political party. Gayun din, CONCA naman kapag tumatakbong party list. Titingnan ng komisyon kung may doble o multiple ang CONA, COC at gayon din ng CONCAN. Ayon kay COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco, kapag nakita nga Ella na may doble ang COC at CONA ay kakansilahin nila ang kandidatura. Kapag ang tumakbo naman ay may dalawang political party ay magiging independent siya. Ang mga national aspirant naman tulad ng senador ay titingnan ng COMELEC kung may mga disqualified ba dito alinsunod sa kautusan o utos na ibinaba ng Office of the Ombudsman. Kung ikaw din naman po isang tao na nakapag-file ng 2 or more COCs, lahat po yan makikita namin, mababaliwala ka rin po namin. Ella, nasa mahigit 43,000 na COC at CONA at CONCAN
ang inaasahan ngang titingnan dito ng komisyon sa buong bansa yan. Sa ngayon ay dumarating na yung galing daw ng Nueva Vizcaya, Pangasinan, Navotas at gayon din sa Pateros. Ella, nagkaroon din ng reaksyon kanina si Chairman George Erwin Garcia tungkol doon sa panukala ni Congressman Benny Abante na hindi na napapayagan na tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno yung mga individual na heinous crimes offenders. Ibig sabihin yung mga nakagawa ng mabibigat na krimen. Ayon pa kay Chairman Garcia, kapag meron namang batas, ang kanilang tungkulin ay susunod lamang sa mga ipinatutupad na batas ng ating Kongreso. Yan ba ang ating update? Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Posibleng ipagpatuloy ng Kamara sa susunod na linggo ang investigasyon sa paggamit ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mga nakalipas na taon. Nagbabala naman ang mga mambabatas na maaari nang humantong sa contempt citation sakaling tumanggi muli na dumalo sa hearing ang mga imbitadong opisyal mula sa Office of the Vice President. Mula sa House of Representatives, ang detalye hatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, kailan yung schedule ng susunod na pagdinig ng Kamara dito sa issue ng paggamit ng pondo ng OBP? Aga, target sanang may pagpatuloy yung pagdinig ng House Committee on Good Government sa naging paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Posibleng isagawa ang ikatlong hearing sa Lunes, October 14, ayon kay House Panel Chairperson Representative Joel Chua. Kung patuloy namang tatangging dumalo sa investigasyon ng mga opisyal ng Office of the Vice President, gaya ng Undersecretary at Assistant Secretary, maaari anyang magresulta ito sa pagpapataw ng contempt laban sa kanila. Ayon pa kay Congressman Chua, mahalagang makipagtulungan ang mga OVP official upang masagot yung mga tanong sa umani questionableng paggastos sa pondo ng tanggapan ng Vice Presidente sa mga nakalipas na taon, kabilang na yung confidential funds noong 2022 at 2023. Dagdag pa ng House Committee Chairperson, parte ng trabaho nilang makipagtulungan sa Kongreso. Nauna nang ipinaabot ni VP Duterte na hindi ito dadalo sa imbitasyon ng komite dahil sa walaan niyang batayang mga alegasyon laban sa kanyang opisina. Gayun din, hindi rin anya malinaw ang legislative objective ng komite. Nire-request na nitong itigil ang pagdinig at tiniyak na nakikipag-cooperate naman sa findings ng Commission on Audit o COA sa budget utilization nito. Samantala, naghahanap na rin ang House panel ng susuporta sa mga alegasyon ni dating Department of Education Undersecretary Gloria Mercado. Ito yung dating DepEd official sa ilalim ng dating DepEd Secretary na si VP Duterte na nakatanggap umano ng 50,000 pesos kada buwan sa loob ng 9 na buwan mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Wala pang namomonitor ang Bureau of Immigration na paglabas ng bansa ni Attorney Harry Roque. Sa isang panayam, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na wala pa silang record na may recent travel abroad ang former presidential spokesperson. Si Roque ay may standing arrest order mula sa House Quadruple Committee dahil sa pagtangging magsumite ng mga dokumento gaya ng SALN na magpapakita ng paglaki ng kanyang kayamanan. Malaking hamon para sa bagong Interior and Local Government Secretary na si John Vic Remulla ang haharaping pamumuno sa kagawaran. Sa kanyang unang araw sa pwesto, batid ni Secretary Remulla na walang easy o madali sa DILG dahil malawak ang trabaho at sakop nitong mga ahensya. Tukoy na rin ang kalihim ang mga issue o bagay na dapat niyang unahing tutukan kabilang ang anyay zero casualty sa darating na eleksyon. Narito ang report ni Lea Ilagan. Tatlong bagay ang nais na pagtuunan ng pansin ng bagong Interior and Local Government Secretary na si John Vic Remulla. Sa kanyang unang araw sa pwesto, sinabi ng bagong upong kalihim na uunahin niya ang digitalization ng mga transaksyon sa lokal na pamahalaan para mabawasan ang korupsyon. Making it easier for the citizenry to reach the local government, not through going the formal channels. For the last 100 years, it hasn't changed. Tao pupunta sa munisipyo, magbabayad ng amilyar, kukuha ng permit. We have to start moving towards the digital age. And we have to start a common platform to pay their fees, to pay their taxes, and to get whatever permits they can. It will minimize corruption.
Sa aspeto naman ng peace and order, nais ni Secretary Remulla na i-centralize ang sistema sa nationwide 911 response. As of now, everything is piecemeal. Nasa Quezon City, iba sa San Juan, iba sa Makati. Gagawa tayo ng unified 911 system na. We were setting the terms of reference for that and we expect to bid it out by July next year. Para codified na and unified para sa buong bansa. We will start with the urban areas and then the major tourist areas. At sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, sinabi ng kalihim na siya mismo ang personal na magsasara sa mga ito. As far as I am concerned, I will get all the list of POGOs and I will personally lock them down one by one personally. Sinabi rin ni Secretary Remulla na aalisin niya ang politika at palakasan system sa Philippine National Police. There are a lot of things and I want to remove the politics from the PNP. I want to make it a merit-based system on who gets promoted and who doesn't. Nangyayari kasi ngayon palakasan diba? And I've tried my best in my province. Sagot naman ng PNP, may pulisiya na sila para maresolba ang issue sa palakasan para makapwesto. Dito po sa sinasabi po na palakasan po na ang PNP naman po ay may mga existing policies po para po maiwasan nga po nitong mga palakasan, particularly sa promotion po at pagde-designate po ng mga particularly mga senior officers po natin. Meron po tayong existing senior placement and promotion board na mula po yan sa national headquarters, regional headquarters to make sure yun lamang pong mga competent and qualified officers po ang nailalagay po doon sa mga key positions. Sinabi rin ni Secretary Remulla na bibigyan niya ng karapatan ng mga mayor na mamili ng mga chief of police na nais nilang ipwesto sa kanilang bayan. In my experience, and I will share with you, doon ako na pinakahirapan ng governor ako. In my first 3 terms as governor, I was never given a chance to choose who my provincial director was. Masayain sa akin ng Chief PNP, ito sa'yo. Wala akong magawa. I will respect the rule now of giving it the mayors a chance. Sinong gusto din. Sinabi naman ng PNP, may batas na sinusunod ang pambansang pulisya kung saan maaari lamang mamili ang mga alkalde sa pangalan na isusumite ng PNP para maging hepe ng pulisya sa kanilang lugar. Provided din po sa existing laws po natin na yung ating mga local chief executives ay binibigyan din po ng poder para mamili po based po doon sa shortlist na isinusumite po ng PNP kung saan pwede po silang mamili doon po sa ibibigay po nating pangalan. But as much as possible po, ini-insulate po natin ang PNP lalo na po sa political influence sa pagtatalaga po. So ang PNP naman po is open to discuss this with our new SILG. Sa seguridad naman ang mga tatakbo sa susunod na halalan, sinabi ni SILG na pag-aaralan niya kung maaaring pasamahan sa police mobile ang mga kandidato na mag-iikot upang maiwasan ang karahasan at matiyak ang payapang halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isasara na sa December 15 ang POGO operation sa Island Cove sa Cavite, ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Bagaman ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, wala naman silang natatanggap na ulat na may iligal na operasyon ang naturang POGO Hub. Narito ang report ni JP Nunez. Voluntaryong ititigil ng nag-ooperate ng POGO Hub sa Island Cove sa Cavite ang kanilang operasyon sa December 15. Ito ang inanunsyo ng bagong talagang kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG na si Secretary John Vic Remulla. Kausap ko na sila kahapon dahil it's in my home province and the property used to be owned by my family. They will close down December 15 for good. Nauna nang sinabi ng kalihim na siya mismo ang magpapadlock ng POGO Hub sa Island Cove at magsasagawa ng crackdown sa iba pang mga POGO Hub sa Cavite. Dating pagmamay-ari ng pamilya Remulla ang lupain ng Island Cove pero naibenta na ito sa isang Chinese-Filipino businessman.
Pero hindi katulad ng mga Pogo Hub sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga na mayroong mga illegal na aktibidad gaya ng torture at scamming activity, ang Pogo Hub sa Island Cove sa Cavite, legal ang operasyon. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, wala umano silang natatanggap na ulat na mayroong pang-aabuso o anumang illegal activity sa Island Cove. Walang illegal na reports about Island Cove. No? Legal po siya at kami naman ay uma-action lahat kami kapag mayroong mga illegal na nakikita. Una nang pinaghinalaang sangkot sa illegal pogo ang operasyon sa Island Cove kasunod ng mga ginawang raid sa ibang Pogo Hub sa bansa. Para sa PAOK, magandang balita naman na suportado ng bagong talagang kalihim ng DILG ang gagawing crackdown sa mga Pogo sa Cavite. We're very happy doon sa ibinigay na commitment ni SILG para dito sa problema nito. Kasi malaking bagay po ito sa lahat sa amin. Mandato ng gobyerno na ipasara ang lahat ng Pogo operation sa bansa hanggang sa katapusan ng 2024. Ito'y dahil sa mga iligal na aktibidad na nadiskubre sa ilang Pogo Hub na ni-raid ng mga otoridad. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatawa ng 6 na buwang suspensyon ng Office of the Ombudsman si Mayor Jaime Capil ng Porac, Pampanga kasama si Vice Mayor Francis Tamayo at 9 na iba pang opisyal dahil sa kapabayaan kaugnay ng iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na Lucky South 99. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, hindi umano nasuri ng alkalde ang mga dokumento at dokumento ng negosyo at hindi kumilos laban sa mga krimeng nangyayari sa loob ng pasilidad ng POGO. Pinuri naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang hakbang na ito ng Ombudsman at sinabing sana ay maging babala ito sa iba o sa iba pang local officials na kinukonsinti sa iligal na aktibidad ng POGO sa kabila ng babala ng Pangulo. Kasalukuyang nagsasagawa ngayon ang Department of Labor and Employment ng Jobs Fair para sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa Internet Gaming Licensee o IGL companies na mas kilala sa tawag na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Inilunsad ng DOLE ang Jobs Fair kaugnay ng ipatutupad na POGO ban. Mula sa Parañaque City, alamin natin ang latest kay Ryan Lacanlale live. Ryan, marami ba ang nagpunta dyan sa job fair ng DOLE na dedicated para doon sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa IGLs at ano-ano ba ang trabaho ang iniaalok dyan? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon, yung mga displaced IGL o POGO workers, hindi pa ganun karami yung pumupunta dito. Yung ating mga kababayan na nais maghanap ng trabaho ay medyo marami-rami na rin. Pero ayon sa DOLE National Capital Region, posibleng yung mga IGL workers ay mayroong pang trabaho at inaasahan nila na habang papalapit ang katapusan ng taon ay unti-unti nang dadami yung mga IGL workers na dadalo sa mga ganitong job fair. Karamihan doon sa mga inaalok na trabaho ay may kinalaman sa BPO industry, mga IT companies, at meron din mga hotel and restaurant and tourism, ganun din yung mga general services at wholesale retailer industry. Nasa mahigit 13,000 ang job vacancy na alok ng Department of Labor and Employment sa ating mga kababayang mawawalan ng trabaho sa napipintong pagsasara ng mga Internet Gaming Licensee o IGLs sa bansa na o dating tinatawag na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Dalawa ang venue ng job fair ngayong araw sa ground floor activity area ng Ayala Mall sa Manila Bay, dito sa Tambo, Parañaque City at sa Ayala Malls Circuit Activity Center sa Makati City. Ayon sa DOLE, nasa 7,697 job vacancies
ang pwedeng applyan ng ating mga kababayan dito sa Parañaque kung saan mayroong 50 employer na lumahok. Sa Makati City naman ay mayroong 5,582 job vacancies at nasa 44 ang local at 4 naman ang overseas companies. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, plano ng DOLE ang pagsasagawa pa ng mas malalaking job fair para sa mga displaced IGL at POGO workers. Sa ulat ng DOLE National Capital Region, natapos na nila ang kanilang ginagawang profiling sa mga POGO sa Metro Manila na nasa halos 20,000 at tinatayang mawawalan ng trabaho kaugnay ng ipatutupad na POGO ban. Matatandaang nitong nakaraang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hulyo, ipinag-utos nito ang pagsasara ng mga IGL o POGO hanggang sa katapusan ng taon dahil sa samut-saring krimeng kinasasangkutan ng mga illegal operators. Ayon sa DOLE, maaari namang mag-apply ang kahit hindi IGL o POGO workers basta't magtungo lamang sila sa mga venue ng job fairs ngayong araw. Pero prioridad sa job fair, yung ating mga kababayang mawawalan ng trabaho at nawalan na ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga IGL sa bansa. At yan muna ang latest mula dito sa Parañaque. Balik sa iyo, Ella. Ryan, hanggang kailan tatagal ang job fair dyan sa lugar na yan? Itong job fair, isang araw lang itong isinasagawa ngayon. Pero plano ng DOLE na sundan pa ito sa susunod na buwan ng mas malaki pa na job fair. Ella. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pinag-aaralan ngayon ng liderato ng Senado na amyendahan ang espionage law kasunod ng lumabas na alegasyon hinggil sa pagiging isang Chinese spy ni dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano yung partikular na probisyon ng Espionage Act ang pinag-aaralang amyendahan ng mga mambabatas? Aga may dalawang probisyon na naistutukan ang Department of National Defense o DND sa pag-aamyenda ng batas kaugnay nga sa espionage o yung pag-espiya o paggamit ng espiya laban sa bansa. Ito ang inihayag ni Senate President Francis Cheese Escudero sa pakikipagpulong nito kamakailan lang kay Defense Secretary Gilbert Teodoro at iba pang DND officials. Kasama rin ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, pangunahin na si General Romeo Browner Jr. Ayon kay Senador Escudero, magsusumiti rin ng mga panukala ang DND para sa espionage law. Pangunahin na dito ang probisyon para sa na dapat anyang i-apply sa panahong walang giyera o kapag peacetime. Pangalawa ay ang napapanahon na rin anya na i-classify ang mga dokumento, mga impormasyon at mga kaalaman ng ating pamahalaan kaugnay sa pag-espiya. Partikular na dito ay kung ano ba talaga yung secret at top secret. Ano ba yung sinasabing national security at ano ba yung hindi dapat inilalabas. Paliwanag pa ni Escudero, lahat ngayon ay saklaw pa lamang ng isang joint memorandum circular. Wala anyang batas na sumasaklaw ng mga rules at patakaran kaugnay sa mga secret, top secret at yung mga parusa pagka ito ay inilabas kapag ikinukonsiderang secret nga ang mga impormasyon. Aga lumabas ang usaping ito kaugnay nga sa espionage law dahil nga matapos nga itong lumabas na documentary video ni Xia Zhejiang na tinuturo nga na si Alice Guo ay isang espiya dito sa ating bansa. Nagsumiti na rin ng panukala si Senador Jinggoy Estrada kaugnay sa pag-aamyenda nitong espionage law o kaugnay nga nitong batas sa espionage. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nananatiling aktibo ang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Sa katunayan, nasa 40 bilyong pisong halaga na ng illegal drugs ang nakumpiska ng Philippine National Police sa unang 2 taon ng Marcos administration.
Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano na ba ang kasalukuyang estado ng war on drugs sa ating bansa sa ilalim ng liderato ni PBBM? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Porsigido pa rin ang Philippine National Police na wakasan ang problema sa iligal na droga sa bansa, subalit sa makataong paraan kung saan wala nang nangyayaring mga patayan. Kaya naman ipinagmalaki nga ng Philippine National Police na umabot na sa halos 40 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam nila sa unang 2 taon ng Marcos administration. Ang naturang datos ay mula sa pinagsama-samang datos ng iba't ibang operating units ng PNP mula July 1, 2022 hanggang October 7 ng taong kasalukuyan. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, nasa 109,694 na anti-illegal drug operation na rin ang kanilang naisagawa kung saan nasa 139,190 na individual naman ang kanilang naaresto. Nanguna sa shabu na pinakamaraming nakumpiska ay nanguna ang shabu sa pinakamaraming nakumpiska. Sinundan ito ng marijuana at cocaine, gayon din ng ecstasy at ketamine na aabot sa mahigit sa 39.8 billion pesos. Ang PNP Drug Enforcement Group ang may pinakamaraming naikasang operasyon na sinunda naman ng Police Regional Office 4A o Calabarzon at Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR. Sinabi ni Chief PNP, ang naturang datos ay isang patunay lamang na patuloy ang commitment ng PNP sa paglaban sa ipinagbabawal na gamot para protektahan ang komunidad at itaguyod ang rule of law. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Muling nadagdagan ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing sila ay mahirap. Base sa resulta ng latest survey ng Social Weather Stations o SWS, umakyat sa 16.3 million ng mga pamilyang Pilipino ang naniniwalang sila ay hikaho sa buhay. Ito ay katumbas ng 59% na self-rated poverty rate na mas mataas ng 1 puntos kumpara sa datos na naitala noong Hunyo. Lumabas din sa kaparehong survey na nasa 12.7 million ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang mga sarili na food poor base sa klase ng kanilang kinakain. Isinagawa ang survey mula September 14 hanggang 23 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 respondents. Nadagdagan ang bilang ng mga universidad mula sa Pilipinas na kinilala sa 2025 Times Higher Education World University Rankings na nagtatampok ng mga pinakamahuhusay na universidad sa buong mundo. Mula sa 5 Higher Education Institute o HEI, noong nakaraang taon, 6 na universidad sa Pilipinas ang pumasok sa listahan ng prestihiyosong international ranking. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang paaralan sa labas ng Metro Manila ang nakapasok sa listahan, ang Mindanao State University, Iligan Institute of Technology o MSU-IIT. Kasama nito ang dati nang nasa listahan na Ateneo de Manila University, University of the Philippines, De La Salle University, Mapua University at University of Santo Tomas. Ayon kay CHED Secretary Popoy De Vera, ang pagtaas ng bilang ng mga HEIs na sumasailalim sa international na pagsusuri at ranggo ay patunay ng pagtaas ng kalidad ng mga universidad sa Pilipinas. Muling nakapagtala ng panibagong mahinang pagsabog o minor phreatic eruption ang Bulkang Taal. Batay sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala ang minor phreatic eruption kaninang 7:21 ng umaga. Nasa 2,800 meters ang taas ng naobserbahang eruption plume na humapay sa southwest direction. Sa ngayon ay nananatili pa ring nasa alert level 1 ang Bulkang Taal. Ilang lugar sa Northern Luzon ang binaha dahil sa malakas na mga pagulan kahapon. Ang detalye sa ulat ni Grace Doctolero.
Binahang ilang silid-aralan sa Enrile East Central School sa Barangay Magalalag, Enrile, Cagayan kahapon, October 9, 2024 matapos maranasan ang malakas na buhos ng ulan sa ilang bahagi ng lalawigan dulot ng localized thunderstorm. Pinag-iingat din ang lahat ng mga motoristang daraan sa kahabaan ng Barangay Madarulog, Enrile, Cagayan dahil sa nangyaring mudslide bunsod ng naranasang malakas na pag-ulan. Ayon sa autoridad, maaari pang daanan ang naturang kalsada ngunit kailangan lamang ng tripling pag-iingat upang maiwasan ang anumang aksidente. Sa Benguet Province naman, dahil sa malakas na pag-ulan kahapon, muling binaha ang bahagi ng Pugis-Buyagan Road Rotonda sa La Trinidad, Benguet. Apektado rin ang ilang bahay, establishmento at mga sasakyan sa lugar. Kita naman sa in-upload na video ni Febelin Aguilar sa La Trinidad, Benguet ang nangyaring matinding traffic dahil sa matinding baha sa kanilang lugar. Hindi na nakausad ang mga sasakyan sa gitna ng malalim na tubig baha at lakas ng pag-ulan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumikas ang ibang residente sa Florida, USA, samantalang ang iba naman maigting na pinaghahandaan ang magiging epekto ng Hurricane Milton. Ilang oras ito bago ang inaasahang pananalasa ng weather system sa estado. Pinangangambahan ang malalakas na bugso ng hangin at malalaking daluyong sa mga lugar na malapit sa baybayin sa mga lungsod ng Tampa at Sarasota na dadaanan ng bagyo. Dahil sa tindi ng lakas ng bagyo, pinaniniwalaang magdudulot ito ng malawakang pinsala at multiple fatalities. Halos 2 linggo ito matapos manalasa ang bagyong Helen sa southeastern United States kung saan 235 tao ang nasawi. Tinuligsa ni U.S. President Joe Biden si Donald Trump dahil sa anyay mga paninira nito kaugnay ng pagtugon ng pamahalaan sa pananalasa ng Hurricane Helene at Hurricane Milton. Bunsod nito, naging sentro ngayon ang issue habang papalapit ang US election. Ayon kay Biden, naaapektuhan ang tiwala ng publiko sa rescue at recovery efforts ng pamahalaan dahil sa disinformation at mapanganib ito para sa mga lubos na nangangailangan ng tulong. Inaakusahan ni Trump at Republicans ang Biden administration, partikular na ang Federal Emergency Management Agency o FEMA, na paglalaan umano ng Hurricane Relief Fund sa mga migrant. And it's harmful to those who most need the help. Quite frankly, these lies are un-American, and there's simply no place for them. Not now, not ever. Former President Trump has led this onslaught of lies. Nasawi ang isang Turkish Airlines pilot matapos mag-collapse sa kalagitnaan ng biyahe sa himpapawid dahilan upang mapilitang mag-emergency landing sa New York ang Turkish national carrier. Galing ang eroplano sa western US coastal city ng shuttle patungong Istanbul, Turkey, Martes ng gabi, October 8. Batay sa spokesperson ng airline, nag-collapse habang nasa flight ang pilot ng Airbus 350 flight TK204. Pagkatapos na di magtagumpay sa tangkang first aid sa pilot, nagdesisyon na ang co-pilot at flight crew na mag-emergency landing. Nasawi ang piloto bago pa man lumapag ang eroplano. Batay sa ulat, pumasa sa isang medical examination noong Marso ang 59-year-old pilot na tinukoy na si Ilsehin Pelivan at walang natukoy na anumang health problems. Nagsagawa ng public services ang Members Church of God International o MCGI sa Zagreb, Croatia. Bukod dito, naghandog din ang MCGI ng mga awit at sayaw para sa mga bisita. Narito ang report ni James Hilario.
Naglunsad ng public service event ang Members Church of God International o MCGI sa Zagreb, Croatia, kung saan iba't ibang serbisyo ang inihanda para sa mga bisita. Kabilang dito ang libreng gupit, libreng masahe at wish granting. Nakapag-uwi rin ang mga bisita ng libreng grocery items mula sa MCGI. Isa sa mga kababayan natin ang nakatakdasa ng magbakasyon pero mas pinili na makisaya at makapiling ang MCGI. Bagaman naging mahirap ang naging mga paghahanda, lubos naman ang kagalakan ng volunteers sa MCGI Public Services sa Croatia. Parang kahit pa ulit-ulit kung ulit na gampanan yung ganito, okay lang. Dahil sa nakikita ko na yung mga kapatid na galing pa ng ibang lugar, malayo, biniyahin nila kayo sa iba't ibang dako. Parang gusto ko lang ding sundan pa. Hindi ko po makita sa kanila yung pagod. Nakikita ko po yung pag-ibig. I'm so blessed na talagang nakarating po ako dito sa event na ito, and it wasn't just an accident, it is really God's plan po. It's really nice po kasi nafe-feel ko po yung love ni Lord. Yun po, very unconditional lang. Nakakaiyak. Nakakaiyak po, but it's really true. True po. That I need it because even if I am a massage therapist myself, I also need some touch and some healing, you know, from ating kapwa po. So, MCGI cares po. I'm so blessed. Thank you. Naiiyak ako. 8 years of joy. Salamat po sa Diyos at naimbitahan po kami sa MCGI. Masaya po at welcoming kayo po. Napaka-accommodating yung lahat and masarap yung pagkain, nabusog ako. Actually, nakadalawang balik ko and salamat po. Una po sa lahat, salamat po sa Diyos dahil sa mga biyaya na binigay niya ngayon. Ganon din ang naramdaman ng mga kapwa nating Pinoy na bumiyahi pa mula Slovenia. Tapos surprised din, happy ka na pagpasok mo lang sa loob, ganun lang. More naging malapit kay God. Sabi ko nga sa kanya, baka mayroong dahilan bakit tayo nagkakilala. To bring my faith again to God. So thank you for that. Isang araw na puno ng kasiyahan at paggawa ng mabuti ang pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos dito sa Croatia. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapulihan. MCGI shines, to God be the glory. Amen. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nakatanggap ng Jose Rizal Award ang Members Church of God International sa isinasagawang Dugong Bayani Awards ng Department of Health ngayong araw. Ang Jose Rizal ay ang pinakamataas na parangal na iginagawad ng Philippine Blood Center dahil sa dami ng mga naidodonate na dugo ng isang samahan o organisasyon. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Yes, Nestor. Magandang tanghali, Aga. Katatapos nga lang ng isinagawang Dugong Bayani Award 2024 ng Department of Health at ng Philippine Blood Center dito nga sa Rojas Boulevard sa Midas Hotel dito sa Pasay City. Kung saan umabot sa mahigit 400 ang binigyan ng pagkilala na nakapag-contribute ng dugo sa Philippine Blood Center mula ito taong 2020 hanggang 2023. Sa Dugong Bayani Award nakuha ng Members Church of God International ang Top Blood Donors Award. Ang Jose Rizal Award umabot sa 6,400 bags ng dugo ang nakontribute ng MCGI.
3,459 sa City Government ng Taguig, 3,078 sa Muntinlupa City Government. Ito ang pang-siyam na beses na natanggap ng MCGI ang Jose Rizal Award. Aga sa ngayon nga ay natutuwa itong Philippine Blood Center dahil nga noong taong 2020 hanggang 2023 kung saan nga ay talagang pandemic ay nakatulong talaga yung maraming mga dugo para dun sa mga nangangailangan, lalo na marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng dugo noong panahon ng COVID. At yan mo tingin slide mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling mapanood ang CNews, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 17, na nagsasabi, aliwin nawa ang inyong puso at patipayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.